Buhay, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Amang nasa langit sa pangalan ni Jesus, kaysa ng banal na Espiritu Santo, sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng nanonood ng live stream na ito at ang mga nasa loob ng studio. Magandang hapon sa ating lahat. Amen. Ang topic natin ay yung tungkol sa pakitang tao. Okay? Mateo 6 verse 1. Mateo 6 verse 1. Ito po ang sinasabi. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang buhat sa inyong Ama na nasa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ito ang gusto ng Diyos. Sumunod tayo ng totoo, hindi pakitang tao lang. Amen. Na kapag gumagawa, naglilimos, yung may nakakakita. Kapag tutulong, yung may kausap o nakakakita. Ganun ang iba no? Totoo naman yun pag nagbigay sa simbahan, palalagay yung pangalan sa silya, palalagay yung pangalan sa pader. Ngayon bawal na. Dapat hindi na kasi bayad ka na, hindi ka natatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kung magbibigay ka kahit sa simbahan, sabihin wag na pong ilagay yung pangalan para tumanggap tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Okay, Ecclesiastico 3, verse 17. Ecclesiastico 3, verse 17. Ito po ang sinasabi. Anak, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tutuloy ko lang, Habang ikaw'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba sa gayong kalulugdan ka ng Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iba yung nagpapakababa ka, yung pakumbaba. Minsan yung sisigawan ka na. Sabi, maging ano ka lang, normal. Huwag kang sumigaw. Di man ako nakikipag-away. Yung maging maayos. Kasi pag sinabayan mo rin ng sigaw, hindi magkakaayos talaga. Amen? Okay. Makukuha naman sa usapang maayos ang bawat mga problema. Okay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Amang nasa langit, sa pangalan ni Jesus, kaysa ng banal na Espiritu Santo, sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng nanonood ng live stream na ito at ang mga nasa loob ng studio, magandang hapon sa ating lahat. Amen. Ang topic natin ay yung tungkol sa pakitang tao. Okay? Mateo 6 verse 1. Mateo 6 verse 1. Ito po ang sinasabi. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa nyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ito ang gusto ng Diyos. Sumunod tayo ng totoo, hindi pakitang tao lang. Amen. Na kapag gumagawa, naglilimos, yung may nakakakita. Kapag tutulong, yung may kausap o nakakakita. Ganun ang iba no? Totoo naman yun pag nagbigay sa simbahan, palalagay yung pangalan sa silya, palalagay yung pangalan sa pader. Ngayon bawal na. Dapat hindi na kasi bayad ka na, hindi ka natatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kung magbibigay ka kahit sa simbahan, sabihin wag na pong ilagay yung pangalan para tumanggap tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Okay, Ecclesiastico 3, verse 17. Ecclesiastico 3, verse 17. Ito po ang sinasabi. Anak, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tutuloy ko lang, Habang ikaw'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba sa gayong kalulugdan ka ng Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iba yung nagpapakababa ka, yung pakumbaba. Minsan yung
sisigawan ka na. Sabi, maging ano ka lang, normal. O, huwag kang sumigaw. Di ba ako nakikipag-away eh. Na yung maging maayos, kasi pag sinabayan mo rin ng sigaw, hindi magkakaayos talaga. Amen? Okay. Makukuha naman sa usapang maayos ang bawat mga problema. Okay. Hebreo 13, 1-2. Hebreo 13, 1-2. Ito po ang sinasabi. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palagi maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpapatuloy na ng mga anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Minsan, di ba, may lalapit sa iyo. Magsasabi, ate, kulang ang pamasahe ko. Di ba, may gano'n, may lumapit na sa akin. Kulang ang pamasahe ko. Baka pwede makahingi kahit magkano. Saan ka ba papunta? La Union, layo nun, Oo nga, kulang kung mag-abot ka, nung panahon na yun, lang naman ako, ordinaryong naghahanap buhay. Nag-abot ako maliit lang. Magdagdag ka na lang sa iba. Mahalaga kasi, iisipin mo, nagluloko lang yun. May nagluloko talaga, di ba? Di bigay mo lang yung maluwag sa loob mo na maloko ka man, hindi ka rin masasaktan. Amen. Kasi kailan maging positibo ka, alam naman natin na marami ring mapagsamantala. Pero yung nga sabi ng Diyos na sumunod ka sa mga salita niya. Kahit niloloko ka niya, huwag kang paloloko ng malaki. Hindi ba? Bigay ka ng mali. Yung hindi ka masasagasaan at hindi ka inihingi niya sa'yo, 500. Ba't mo, di sabi, total, nakakahingi naman siya. Di magbigay ka lang ng ayon sa kakayanan mo. Amen, di ba? Gagamitin mo yung pera, may anak kang papasok kinabukasan. Ang mahalaga, nagbigay ka. Hindi naman doon sa malaki, kundi yung ayon sa yung kakayanan. Amen. Sunod, 1 Peter 3 verse 8. 1 Peter 3 verse 8. Ito po ang sinasabi. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Sa samahan, hindi ko tayo magkakaisa ng ugali, hinaing, o ano man yung, diba, pag nag-uusap, o kahit sa gawain, sa grupo nyo. Hindi lahat nagkakasundo. Natural naman yun dahil tayo nga magkakapatid, nagkakagalit-galit pa tayo pa kayo magkakaiba mga magulang, magkakaiba ng pagpapalaki. Natural yan. Kaya dapat aware tayo na kung may ganyan, dapat positive thinking tayo na nangyayari talaga yan. Ang mahalaga, magkaroon ng komunikasyon, magkaroon ng pagtutulungan na hindi naghahangad ng anumang kapalit sa isa't isa. No? Kasi kahit nakita mo masama ugali nun, titiisin mo yun kasi ang mamahalin mo lang ba yung mga taong marunong magbalik ng pagmamahal sa'yo? Di parehas lang yun sa mga makasalanan kahit di ka umatin. Nagagawa rin nila yun. Kailangan tayo kasi maiba ka. Mamahalin mo yung mga taong mahirap mahalin, yung nakakabuisit. Amen. Hindi, totoo yun. Yung ayaw mo makasama pero dikit ng dikit sa'yo. Pwede mo bang itabo yun? Kailangan mo i-accept it mo yun, tanggapin mo yun. Kung makakatulong ka sa kanya, mas mabuti. Kung mabago siya, mabuti. Dahil ikaw nagamit ng Diyos para magbago siya. Huwag mo siya itaboy. Kasi, hindi naman nagpunta si Jesus dito para sa mga banal kundi sa mga makasalanan. Ba't mo sila itataboy? Minsan may nag-ano nga sa akin, sabing gano'n ng isa sa namumuno. Sister Celia, kinukuha mo yung mga itinapon Ay, ba't tinanong ako ng pare, bakit Sister Cel? Sabi, sinagot ko yung pare, Father, di ba, Jesus nagpunta rito, hindi sa banal, kundi sa makasalanan. Itatapon ko ba yan na lumalapit sa akin? Sino magmamala sa akin dyan? Kung nasa gitna na yan ng kasalanan, sino magmamala sa akin dyan para umunawa at mailapit sa Diyos at mabago? Sabi niya, alam mo, Sister Cel, nakikita kita, you have a compassionate love. O, di ba? Kasi may nagsumbong sa kanya na gano'n. Kinausap ako harapan. Ayun lang ang sinagot ko. Kailangan ko pa ba itapon yan? Amen. O ang kukunin ko lang yung mga masusunurin, mga mababait na hindi mga makasalanan. Parang ano rin ako, paresert, eskriba din ako, na ang kinukuha ko lang yung mga taong matutuwid. Di ba kung si Jesus nga, yung mga makasalanan ng
inaano niya para mabago. Nakita niya. Kaya kahit anong paninira naman sa'yo sa pare, kapag nakakausap ka niya at naibigay mo ng maayos yung magandang paliwanag, matatanggap ka nila. Amen. Kung yung katakutan yung mga pare, madali naman paliwanagan niya lang ng maayos. At sabi, okay mga soldiers of Christ, hanggang dito dumadayo kayo. Anong sagot ko? Kasi ako nakakaharap ko na yung mga pare. Paharapin ako, Sir, kausapin mo yan. Ang sagot ko, hanggang dito dumadayo kayo. Anong sagot ko? Kasi ako nakakaharap ko na yung mga pare. Paharapin ako, Sir, kausapin mo yan. Ang sagot ko, ba't dumadayo sila rito, Sister Celia? Hindi nyo na to lugar. Ang sagot ko, Father, hindi ko kami pumapasok sa isang lugar na gusto namin. Ayaw ho namin dahil malayo. Pero dahil may kapatid do kaming kasamahan, na ang kapatid niya nandun ay may sakit, at nakikiusap, Sister Cel, dala mo kami ng Mama Mary doon, yung kapatid ko, yung anak ko, may sakit na cancer. Hindi kami pupunta. Ngayon, nagpunta kami doon, nagbaba kami ng Mama Mary, nakinig yung iba, ay, na kami paalis dito dalhin. Yun ang nangyayari, Father. Kaya kami nagtutuloy-tuloy sa isang gawain sa lugar na hindi ko naman namin ginusto. Amen. Namamasahe kami. Amen, kanya-kanya. Dito mahimik siya. Ganun ba? Ayaw mo, pararatingin ko kay Bishop ang mga narinig ko sa'yo. Amen! Amen. Magpaliwanag Thank ka you, lang ng Lord. maayos. Amen. Bakit mo sila, tao rin silang, ako katuwiran ko, tao lang din kayo, tao rin ako. Kinakain nyo, kinakain ko rin. Amen. Hindi mo tayo magkaiba ng kinakain. Kaya naging malakas ng loob ko makipag-usap sa mga ganyan pag pinatatawag. Kaya, kailangan may isang pare, tinanong kami, sinama ako ni sister ng Tikay. Ano kayo, bakit ganito, ganyan? Father, yung mga ibang relihiyon nga, ba't nakakakit sa bawat bahay? Bakit tayong Katoliko hindi pwede umakit sa bawat bahay? Ako, muntik na ako mag-iglesia ni Manalo. Nagulat siya. Kasi kulang tayo sa pag-aaral. Hindi kami nagbabasa ng Biblia, wala kaming alam. Aaralan kami ng ibang relihiyon. Natatangay ho kami. Muntik na ho ako, sa totoo lang. Kaya lang may kapatid lang ho kong charismatic. Kaya ipinag-aral ako ng theology para matuto ako na malaman ko kung ano yung tama at mali. Tumingin siya sa akin, nakayo ko. Father Espiritu. In-check yun. Bigla siya lumingon sa akin. Ako nga, muntik na maging iglesia ni Manalo. Hindi ko lang ako ginusto sa kanya tungkol sa Diyos. Kay Jesus na tao lang daw si Jesus at hindi magiging Diyos kailanman. Doon ho ako nalito. Sabi ko, teka, pag-aaralan ko man ang relihiyon ko. Di nagulat siya. Sige, tanggap na kayo. Amen. Thank you, Umattend lang Lord. kayo sa meeting. Yung pala, 2 tao attend. Kailangan na. Attend lang naman sa SPPC. Di gano'n. Ang dami ko na. Amen. Ayaw ko makipag-usap sa pare. Pero pag pinatatawag na ako, talagang lumala. Pero hindi ako dumadaan talaga sa pare. Pag nakapasok na ako sa isang lugar, patatawag ako. Diyan ako pupunta. Hindi kayo nagpapaalam. Hindi ko kami tatanggapin sa maraming dahilan. Hindi makita ng mga tao ano ba yung gawain namin. Nagtuturo kami mga umpisan. Nagtuturo kami magsimba linggo-linggo. Amen. Kami hubay naiiba. Tinuturuan namin mga grosaryo everyday. Amen. Yung ba hindi Katoliko? Di tatahimik yung pare. Umatin lang dito SPPs. Amen. So, ano lang. Ganun lang, simple. Dami ko nang nakakaram, isang bishop pa. Ayan, nagiging malakas na rin loob ko Pero kinakabahan ho ako dun. Hindi lang ako nagpapahalata. Santiago 1:21. Kaya talikuran na ninyo inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin yung taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kailangan natin tumupad sa mga naririnig natin salita. Panghawakan mo to, yung mga pangako niya. Kung nananatili kayo sa akin, nananatili ang mga buhay kong salita sa inyo, hingin nyo inyong maibigan sa Ama at ipagkakalugto ng Ama sa pangalan ni Jesus. Yung mga salita niya, yung mga pangako niya, panghawakan niyo. Amen? Amen. No, kung ano man ang panaligan ng tao, mangyayari ayon sa pananalig ng bawat isa. Sakit, lumayas ka sa pamilya ko. Amen. Tinatapon kita sa pinakapusod ng dagat. Aalis yun.
O si Satanas, palayasin mo. Yung asawa mo, palayasin. Kung sa tanas. Ginano ko yung asawa ko, hinabol ako ng taga. Kailangan pala tulog eh. Hindi ko pa alam nung araw eh. Sabi ko, Satanas, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus. Satanas pala ako. Teka nga, Celia. Ano ko, tumakbo sa kusina. Alam ko, kukunin. Takbo ako sa itaas. Nila ko yung pinto ko eh. Totoo, yung pala. Sabi nung anak ko, yung anak ko lalaki, siya pala may asawa eh. At pangalawa ng may asawa. Sabi ko, nak, dali, tatay mo. Nagpunta sa taas. Ano dala? Naku, tay, may ano ba yung tawag? Samurai. Samurai, ang haba nun na, hindi. Tsaka ano pa dala? Tsaka ano yung maso. Kasi pinukpok yung pintuan ko. Tsaka yung pintuan ko may butas. May ganyan, pero hindi naman na butas, double walling eh. Pero may bita. Sabi niya, yung pala, niloloko na ako kasi sinugawan ko, Satanas, lumayas. Yung pala, binibiro na ako. Parang, tawagin mo ako Satanas. Di naman siya, sa isip niya, hindi naman siya si Satanas. Di ganun niya. Kaya, sabi ng anak ko, Nay, niloloko ka lang. Bumaba ka na. Kaya nung mag-usap kami, ikaw naman huwag mong tatawagin Satanas. Satanas. Siyempre, alam mo natin, si Satanas nakakapaloob sa katauhan ng tao. Kaya sabi ko, mali pala. Kailangan pala pagtulog. Yun. Kaya naging aral sa akin yun. Pagtulog ko, pinipray over. At yung nabago siya. Nakawala sa droga. Ganun da. Kaya siyempre, mga experience mo, hindi mo pa alam eh, di ba? Peter? Di pa, no? Banggit ko na, no? Okay. Awit 62, verse 12. Awit 62. Kami sa experience natin, nagagamit natin. Awit 62 verse 12. At di magbabago kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sino man tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Salamat sa Diyos. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. At tayo gagantimpalaan niya ayon sa ating ginagawa. Amen. 1 Corinto 3 verse 8. 1 Corinto 3 verse 8. Ito po ang sinasabi. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O yung nagdidilig, nagtatanim, di ba? Kailangan magbungkal ka, magtanim. O di ba? Yung ginagawa natin na COB, Christ on the Block, nagbubungkal ka, nagtatanim. Yung mga salitang pinapaliwanag mo, nagtatanim ka sa puso ng tao. At di ba, tinutuloy-tuloy natin yun. O, matayin kayo. Minsan, yung mga inakyatan ng bahay, hindi pupunta. Dadaanan mo. O, dinidiligan mo sila para patuloy silang makapakinig. Pag nagtagal ng tagal na nakinig sila ng salita ng Diyos, mag-aalab na yung kanilang pananalig at susunod na yan. Kung hindi natin sila pagtsatsagaan, hindi mamumunga yung kanilang pananalig sa puso. Kailangan mo talagang pagtaniman at kailangan mo alagaan, diligain. Diba? Yung halaman, pag hindi mo dinilig, mamamatay. Isang linggo mong didilig, patay. Patay yun. Ganyan din ang puso ng tao. Yan, di ba, nandun sa samahan mo, nawawala. Kailangan pinupuntahan nyo ron, dinadaanan. O, lina kayo. Ako ganun, madadaanan ko. Lina kayo. Andito na kami. O, di ba, hindi yung pupunta ka lang para kang Reyna Elena. Sisilbihan ka. Kumain ka na ba? Wag mo tayong ganun. Tayo yung manggagawa ng Diyos. Hindi tayo naghahangad na yung para kang bigyan ng halaga ng mga taong pupuntahan mo. Dapat to, walang ganun rin. 9 naman, verse 17. Ito po ang sinasabi. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at hindi ko pang angkin ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibang mahayo tayo sa COB, wala tayong tinatanggap na anuman. Amen. Sa totoo lang, yung nagsasabing may sobre para sa kanya, hindi po yung paglilingkod. Tayo, sa loob ng 30 taon,
Hindi ako tumanggap ng anumang kabayaran sa paghayo ng COB. Pamasahe mo pa pagpunta doon. Pag uwi, wala na kaming pera. Kunin mo na kunin na natin sa lap offer. Pero sabihin mo, kukuha ka na. May nag-aabot sa akin pag nagandahan akong mag-talk. Aabutan ako na 100. Magkano 100 ng araw? Malaking halaga. Sabi ko, ilagay niyo po sa basket. Sabi niya, hindi, para sa inyo, naglagay na ako. Hindi po, lagay niyo na dyan. Dahil ayokong tumanggap. Dahil yun ay para sa Diyos, tumupad sa tungkulin na maghayag ng salita ng Diyos ng walang kabayaran. At gagantimpalaan ka naman ng Diyos. Ngayon, tumatanggap na kami mula sa Panginoon dahil iba naman yung mga fellowship, di ba? Talagang inuobliga na magbigay sa mga elder. Pero sa COB, wala talaga. Huwag kayong tumanggap. Amen. Yung love offering lang, hindi para sa inyo, hindi para sa atin, kundi para sa gawain. Totoo yan. Kapag naman nakita ng Diyos na matapat ka, 100%, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit hirap na hirap ka, huwag mong galawin ang pera ng Diyos, lalo na pambili ng bigas, pang ganito ng gatas ng apo mo. Pwede mong gamitin, pero balik mo. Kasi nakarecord ka. Hindi pwedeng mawala. Mawala mga 5, lang dyan, barya lang. Pananagutan mo sa Diyos. Kaya ako naglilista. Kasi baka may anak akong kumuha, di ba? Kung nakalista po yun. Yung iba kasi lalagay lang sa jar. Paano ko yung anak mo gumalaw? Hindi mo alam. Apo mo gumalaw. Kailangan on the record ka. Para magkakasala yung bata nang di mo namamala. Kung nakarecord ka, mapapalitan mo yun. Nakuha niyo. Amen. Yung iba, lagay lang ng lagay. Kung may kumuha, Nay, kumuha ka na lang doon. Tinuruan mo pa magkasala yung bata. Delikado po yan. Kaya hindi mo kayang humawak at pagkatiwala ng pera ng Diyos, bitawan mo. Kung hindi mo kayang, kung mahina ka, bitawan mo. Mas maganda pang, wala kang hinahawakan, gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen. Kasi pagdating sa pera, dyan nasisira ang tao. Makikilala mo ang pagkatao ng isang tao sa pera. Kahit mabait pa yan. Pag nasira sa pera, baksak yan. Amen. Okay, maganda nyo na po yung prayer. Yung mga nananalig, may sakit, maniwala po kayo. Kahit magkakalayo po tayo, mag-pray kayo, sariling galing sa puso, ibibigay ng Diyos ang kahilingan nyo. Kahit na hindi tayo magkakakilala, magpasalamat kayo sa Diyos sa paraan ninyo. Kahit man hindi kayo makarating sa amin dito, ang mahalaga makita nyo kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Okay? Amen. Hingi ng tawad sa Panginoon. Okay, hingi ng tawad sa Diyos. Pikit ang mga mata. Damahin niyo, Panginoon, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ang mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Nilikha mo ang lahat ng bagay mula sa salita lang, mula sa wala. Kapag sinabi mo magkaroon, magkakaroon. Lahat ng sinabi mo ay mangyayari, Ama, sa pangalan ni Jesus. At nananalig kami sa iyo. At kahabagan mo mga taong narito sa loob ng studio, mga taong nasa labas na nanonood ng live stream na ito, kahabagan mo sila, kahabagan mo rin kami, sapagkat ang pasya ng Diyos nasasalig sa iyong habag, hindi sa pagsisikap o kalooban ng sino man sa amin. Kahabagan mo kami, patawarin mo sila, at nananalig kami ang kapatawaray, tinanggap namin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. At kikilos ka po upang kahabagan ng mga taong nasa labas nito na nanonood sa iyo, nakikinig ng mga buhay mong salita. Ano man ang suliranin nila, kahirapan, kasakitan, o ano pa man kaguluhan, tutugunin mo sila, Ama, sa pangalan ni Jesus na magkaroon ng kapayapaan ng buhay. Na gumaling sila, ano man sakit meron sila upang makita nila ang kabutihan at kapangyarihan mo. Sa pamamagitan lang ng pakikinig ng mga buhay mong salita, makakakilos ka sa kanila. Dadaloy ang Holy Spirit sa kanila sapagkat kaya mong gawin ang lahat ng bagay, walang imposible sa iyo. Gayon din sa amin sa oras na ito. Bigyan mo kalakasan ng mga taong ito tungkol sa Pasay chapter. Lord, mahina sila pero nananalig ako sa iyo. Sa kabutihan at kapangyarihan mo, kaya mong palakasin
ang isang chapter sa pamamaraan mo. Ituturo mo sa kanila ang daan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa iyo, Lord God. Patnubayan mo sila ng banal mong Espiritu Santo. Tulungan mo sila na maraming tao ang mailapit sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang Pasay ho, isa ring magulong lugar. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo ang lugar na yun, Ama. Tulungan mo sila. Ang araw humihingi rin ako ng tulong sa iyo sa iba't ibang lugar na hinahayuan ko. Ganon din nawa, dinadalaan ko sila sa iyo. Tulungan mo po sila na mapalago. Maraming tao mahipo sa lugar ng Pasay. Tulungan mo sila magkaroon ng lakas ng loob na humayo sa iba't iba pang lugar ng Pasay, na mailapit ang mga tao sa iyo, paanan. Mabago sila, makapaglingkod sila sa iyo, Ama. Gamitin mo mga taong ito sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. At nananalig kami sa kabutihan mo. Kikilos ka sa bawat isa sa amin. Lalo na namumuno ng Pasay. Tulungan mo silang magdesisyon ng naayon sa kalooban mo. At ipakita mo sa kanila na mabubuhay sila sa tulong mo, hindi sa tulong ng sarili nilang pagsisikap. Kaya lahat ng ito isama dalangin namin sa Ama sa pangalan ni Jesus, kaysa ng banal mong Espiritu Santo at sa panalangin ng aming mahal na Birheng Maria. Daluyan mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo sa oras na ito. Inihingi namin yung pangako mo na wala kay tatangi sa huling panahon. Ibababa mo ang iyong banal na Espiritu Santo. Wala kay tatangi, bata man o matanda, babae man o lalaki, mahirap man o mayaman, ang lahat ay pagkakaloban mo ay sa humihingi nito. Kay mga nasa labas na nanonood at nakikinig nito, kahabagan mo sila, dinggin mo sila, ipagkalob mo sa kanila ang banal na Espiritu Santo mo. Dagdagan mo ang pananalig sa puso nila. Alisin mo po ang mga pag-aalinlangan habang nakikinig sila sa iyo, sa mga buhay mong salita. Tulungan mo sila, ipakita mo kaagad sa kanila ang himala para makilala kanila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, buhay na Diyos. Gayon din sa amin dito ngayon sa loob ng estudyong ito. Daluyan mo kami ng banal na Espiritu Santo. Ang mga taong ito na may mga kasakitan, bigyan mo ng kalakasan, bigyan ng buhay, Lord. Tulungan mo silang makapaglingkod sa iyo ng naaayon sa kalooban mo. Gamitin mo silang instrumento para sa iba. Sila yung magsasalita ng katotohanan sa iba upang magbigay lakas sa ibang taong nanghihina at nawawala ng pag-asa. Gamitin mo kami, lahat kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo kami makapaglingkod sa iyo ng tapat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Tulungan mo kami makaiwas sa tukso, sa galaw ng mundo ng kasamaan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Gayun din dinadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa kapahamakan, ilayo sa mabibigat na kasakitan. Ilayo kung sa mga panganib, sa masasamang tao, ilayo mo sila. Sa mga bisyo, ilayo mo sila, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na nakakaalam kung ano ang darating sa araw ng bukas. At ipinagkakatiwala namin ang bukas sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Pangako mo yun, di mo kami pababayaan kapag dumaraan kami sa buhay, sa dating ng panahon. Sabi mo, ang intindihin lang namin ang araw ngayon. Kung anong problema, yun ang gawa namin ang solusyon. Ang bukas ay pagkatiwala namin sa iyo. At naniniwala kami sa mga buhay mong salita. Kaya sa oras na ito, maraming salamat sa banal na Espiritu Santo na dumadaloy mula ulo hanggang sa lahat ng bahagi ng aming katawan na nagre-repair ng mga nasira ni Satanas sa pangalan ni Jesus. At ikaw mismo, Ama, sa pangalan ni Jesus ang magre-repair ng mga bahaging ito upang lumakas kami, gumaling at makapaglingkod kami sa iyo ng may lakas. At lahat ng ito, Ama, nagpapasalamat kami sa kabutihan mong walang hanggan. Kahit kailan di mo kami pinababayan. Kung dumarating man ang takot sa puso namin, ikaw ang nagbibigay lakas upang mawala ang takot sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay kalakasan sa buhay ng bawat isa. Lahat ng ito hinihingi namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, kaysa ng banal na Espiritu Santo at sa mahal na Birheng Maria. Amen. Narito mga dalangin, mga pangalan.